gobyerno. At yung bibili, umutang din sa gobyerno. In short, gobyerno ang bibili na sarili niyang binibenta. So meaning, one way or another, this will end kasi walang bagong industry na develop sa isang normal na ekonomiya po. So ano po ibig sabihin? This is an artificial growth. Because, ako po nagtapos ako, saka kayo, bakit ba tumakbo ng senador yan, konsehal lang ng Maynila yan. Tapos po ako ng postgraduate studies ng International Trade and Commerce sa University of California sa Berkeley. And some of my major subjects, my majors were economics and finance. Naikot ko na po, almost, nagbiyahe na po ako, naikot ko na lahat, halos lahat, maliban sa Europe, pero halos lahat, America, Asia, Middle East. Nakita ko naman kung paano umaasenso China, ang mga bayan-bayan through the free market system, isang malayang kalakalan. Kaya alam mo po na dito sa Pilipinas, sa sistema sa centralized system na what we are using right now, basically, everything is centralized. The government is centralized. The ING, Bangko is centralized. Bakit hindi tayo makapag-umpisa ng mga bagong negosyo natin? Hindi tayo makautang sa bangko. Sa Amerika, sa ibang bansa, may ganda ng credit. Mga normal na empleyado, meron sila mga credit. Tayo gusto natin mag-umpisa, hindi yung makapag-credit. Bakit? Dahil central bank policies. Ang monetary board policy makers natin, naka-tailor fit ang kanilang mga pahihiram na pera doon lang sa mga existing na negosyo na. Punta ka sa bangko, hihiram ka ng pera dahil may gusto kang negosyo. Maganda ang transaction mo, meron kang buyer, meron kang seller. In the middle, meron ka ng profit. Punta ka sa bangko, ito lang ang kailangan ko, 100,000, pahiramin mo ko. Hihinga ka agad ng 3 taong ITR. Ito, nag-uumpisa ka, wala ka na, you're starting, you just graduated, di ba? Bakit yan? Kaibigan mo na yung bangko, ba't di mo may collateral ka pa. Magbigay ka pa ng collateral, pero because of that regulation, yung 3-year ITR na yan, and siyempre, anong korporasyon po, saan mo gagawin? Mag-negosyo ka lang, inaalam na lahat ang hanap buhay mo, parang gusto nila, sila na mag-negosyo ng negosyo mo. Hindi ka makakapagsa. Yan po ang problema sa pera dito sa bansa. Hindi ma-access ng bilis po yan. Example, Coco Levy Fund. Pagkala pong issue yan, pera ng mga coconut farmers. Hindi nilalabas, billion-billion. Ngayon, pinare-release na. Pero hindi nare-release ang gobyerno saying na pakarawaldasin ng mga farmers yung pera na ibibigay sa kanila. Number 1, yung pera ng farmers. Number 2, ayaw nilang ibigay. Number 3, 20% na nung pera, nawaldas na, natalo po yan nilagay sa San Miguel, di ba? Di ba natalo? 20% nawaldas na. So meaning, pag gobyerno ang nagwaldas ng pera, okay lang. Pero pag ikaw gumastos sa sarili mong pera, hindi pwede. Centralized system. Not the central bank. Kaya wala tayong pera. Lupa. Ito mo, I'm discussing about the central government system. Lupa. Ang lahat po ng lupa rito pagpaari ng gobyerno. Wala pong pag-aari ang kahit isa sa atin ng lupa, kahit yung binili mo. Dahil yung lupang binili nyo po, pinabayaran nyo na sa gobyerno ng milyar taon-taon. Pag hindi nyo po pinayaran yan, kukunin po nila sa inyo yan. Meaning, hindi sa iyo yan, umuupa ka lang sa kanila. Dahil kung sa iyo yan, paano nila makukuha? Kaya pagkatapos yung magbili, hindi mo mailagay na asset kasi meron kang liability. Tama po? Bago ka nagkaroon ng Republic of the Philippines, nandiyan na po yung lupang yan eh. Pag-aari po yan ng mga balabalangay dito, yung mga barabarangay, mga dato. Kaya, pinakamayaman ng Maynila sa Tondo noon, kasi Raul Sulaiman was trading in Tondo, and hindi kaya na sistema. Nung pumasok ang PPA, dumami na ang squatter. Kung hanapin nyo, ang pinakamahihirap na squatter sa buong Pilipinas, nandun sa Tondo, harap ng PPA. And yet, that was the richest place of the Philippines before Republic of the Philippines came, before the Philippine Ports Authority came. In fact, nung panahon mga Kastila, punta ko kayo sa history yan, Port of Manila yan. Kaya ang dami-dami mahirap dito sa Manila dahil yung puerto natin, hindi natin napapakinabangan. Samantala, if that did turn over, when I was counselor, I said that Paseco is the Paseco Economic Zone. It's going to be a free zone yung plano namin yan para tayuan ng parang Clark Air Base yan, para yung ginawa nila
nila sa mga free ports para makapagtayo ng mga industries, mga condominiums, matirahan. Diyan po sa Basekong yan, nakatiwang-wang ang lupa, 20 hectares lang ini-squatan dyan. And yet, doon lang sa katabi, ang daming walang lupa. Pagtawid mo lang, ang daming available na lupa. Nag-government lang. Kung sabihin mo lang may-ari yan, publiko yan, inaktin ng pamahalaan niya. Because of laws. You go all over the Philippines, every time I fly po, going to Visayas and Mindanao, paglabas ko pala ng Cavite, thousands of land, acres of land, talaga, wow! Ang ganda, ang tubig, ang linis-linis, ang yaman-yaman ng tubig. Hindi mapakinabangan. Ang daming lupa, pero ang tao walang lupa. Kailan naging gobyerno ang lupa? Kaya maraming squatter, dahil maraming walang lupa. I think, hindi dapat hinahawa, dapat ipamahagi na ng pamahalaan ng lupa sa lahat ng gustong mag-cultivate ng lupa. Hindi nila dapat hawakan. Kasi nakatiwang-wang eh. Bakit hindi po nagtatagumpay ang Land for the Landless program na napakagandang konsepto? Kasi piling nila ito namimigay yung lupa ng may lupa. Kahit man tayo po, kunin yung lupang pinili na natin o binala natin, we will fight them hanggang Supreme Court. Pag naging leftist ka pa, papatay ka pa. Normal yan eh. Pero yung lupa na walang may-ari, ibigay mo sa mga tao, walang papalag. Ang description lang, ang obligasyon lang, pakinabangan mo, huwag mo lang sisirain, pwede sa yan. Bakit ganon? Central government. Centralized government. Bakit Metro Manila, andito lahat ng development? Punta ka ng probinsya, kulang na kulang ang development. Punta ka pala ng Bulacan, pahirap yan, palayo na palayo. Pupunta na pupunta na South, palayo na palayo. Pahirap na palayo. Bakit? Central government tayo. Ang pera mo ng local government, ako po, former local official, experienced local official, ang lahat po na kinukolekta natin dito, kinukuha lahat ng isinasabit mo lahat sa TBM yan. Lahat ng local government, kinukuha po lahat ng pera niyan, tapos ibibilik sa atin yan. Every quarter, unti-unti. Ano ibig sabihin? Yung kinalekta ko, ngayon, namamalipos pa ako. Kaya huli na ibibigay, kulang pa kasi mayroong systems doon. Pag kumuha ka na, may partihan na sila. Kung ang mga perang yan na kinukolekta natin dito, stay with our locality. At ang dapat ang sharing should not be 60-40 lamang ang central. Dapat 10% lang sa kanila. Bakit? Konti lang sila. Isang presidente, vice president, 24 na senador, 250 congressmen. Konti lang sila. Tayo, isang mayor, vice mayor, mga konsehal, milyon mo kahanap. Direkta sa tao, humingi ng medical assistance, palaro, whatever, nagkasakit. Direkta po ang accountability ng mga local officials sa tao. Senador, malalapitan pa ng ordinaryong tao, maliban sigat ka. Hindi. Kaya less accountable sila. So what I'm saying is, if we decentralize government, mas mabilis ang serbisyo, mas masaya ang tao, mas mariresponda ng mga mayors, councilors, at vice mayor, ang tunay kong pangangailangan ng tao, simply with decentralized form of government. Alright? Yan po pumapatay sa atin. Ang PIDAS, ang pera ng Pilipinas, pinagkakasasaan lang po ng kakaunting pamilya. 250 lang ang congressman. Pero 70 to 125 million a year ang pera niya. 250 lang po yan. Ang laking pera nun. 24 lang ang senador, pero 250 million a year ang kidas niya. Ang laking pera nun. Isa lang ang presidente, pero 60 billion pesos ang intelligence fund niya. Ang sinasabi po niyan, yung pera daw na po na yan, ibibigay sa tao. Okay. So, kinelekta mong buwis, binigay mo ang share ng presidente, na senador, na congressman. 60 billion, bumaba, naging 250 million, bumaba, naging 120 million. Pagbaba mo niyan sa tao, bariya-bariya na lang yan. Tama po ba? Sulat po kayo. Pag media, siguro malaki. Sa ordinary tao, 200 pesos.
hawak nila eh. So what am I saying? Reforma natin yan. Hindi po ako naniniwala na mga legislator dapat may pila. At hindi rin po ako naniniwala na dapat meron tayong intelligence fund na pwede mo hindi explain sa mga ginagawa. Sa pera ng taong bayan yan. Alisin na, nung una po, naaalala ko, pagka binabasa ko ang mga old political histories. Noong 1986, ang CDF na ng congressman, 1 million pesos lang. Ngayon, 120 na. 150, ewan ko tumasa ko. Pero dati, 70 kasi plus 50 daw. Noong una, pag ikaw po na kandidato, usap tayo, tayo ng political party natin. Ako kandidato, senador, ikaw, congressman, nahalal tayo ngayon. Tapos nag-usap tayo mga partido, saan natin lalagay ang budget natin? Pabahay, para sa mga magsasaka, para sa mga ospital. O yung konti, ilagay mo naman para sa mga opisina natin. Pag nalaman ng tao yan, isusumpa ka ng tao. Bakit ka kandidato, tapos ilagay mo ng pera ang opisina mo para sa'yo? Tama po. Ngayon, nag-justify na yan. Social services. O kaya pala po yung PPP na 40 billion pesos na 40 billion na po ang PPP. Last year, 4 billion na nawawala sa 23 billion. Kaya pala yung PPP, itinaas kung kailan mag-i-eleksyon. Ano mo, kailan mag-i-eleksyon sa kayo tataas? Yung 2,000 pesos a month, 600 pesos na lang daw minsan umaabot sa tao. Bakit? Basta tumaan ang pera sa tao, napabawasan. Kailangan po ng malaking pondo na isang senatorial candidate. Kayo po ba may wala po kaming pera. Wala po kaming pera, maliban sa mga pera na meron kami. Ako po, ang itinatakbo ko, yung advokasya, nakikita ko na maliban panta natin ang sistema ng batas, sistema dito sa bayan, wala ko tayo dito usan. Yun po ang dahilan ng aking pagtakbo. Naniniwala ako na meron pa mga kabataan at kaya kumaasa sa pagbabago. At naniniwala ako na daming mahihirap na tao na gusto masin. Wala po ako naririnig sa lahat ng ating mga kandidato na nagsasabing bawasan natin ang buwis, palayaan natin ang kalakalan, ibigay ang lupa sa bawat mamayan at bigyan ng kapital ang lahat ng gusto mag-negosyo. Wala po ako naririnig na ganyan. Kampanya po ito, nag-upisa pa kami noong October. Alam ko at ako'y umaasa na pagka nabuksan ang mga isipan ng mga taong boboto na meron pa lang mas magandang sistema, 12 yan, baka pwede ako isama. Nakaikot na po ako sa buong Pilipinas 3 years ago pa. Ako po ay isang elder ng aming simbahan, part of the evangelical group. We have churches all over the Philippines in every barangay. Meron po ako sectoral peace. Hindi naman po ako bago sa politika. Wala akong politiko dito, walang political family na hindi namin kaibigan. Lalo na ng tatay ko. Yung mga batang politiko, halos lahat po naging kaibigan ko. So, ibig sabihin may access na hindi ako gumagapang ng paano ko ito. But then, how it will translate to votes, I don't know. Nag-iisip ba ako na maghahakot ako ng mga botante from barangay to the presinto? Hindi ko kaya. Pero kaya kong kumampanya. Hoping, pag mayroong mga bata at mga nakarinig sa akin, nakagaya ko na narinig ko itong mga ideas. Ganito palang sistema. Hindi maaari. Kailangan magpala. Lahat naman ganito nag-umpisa. So palagay ko, hindi natin kailangan ng 100 million votes. Konti lang po ang boto kailangan natin. 15 million, panalo na kami. Hindi ba number 1, pero panalo na kami. Dito po sa NCR, yung evangelical group po, we have a good size. Hindi naman po presidente ang tinatakbuhan ko, so hindi ito yung kagaya na nangyari kay Brother Eddie na hindi ang suporta ng evangelical kasi presidente isa. Paano kung may partido ko, isang evangelical ay partido, he can support you. Pero ito, senador to eh. So the evangelicals can
we're rallying the evangelicals, so really support evangelical candidates with this kind of platform, the centralized government, flat tax system, and empowering capital sa mga na. With that, konti na lang po idadagdag ko. Dito po sa NCR, halos lahat po, ang dami po kaibigan dito sa NCR at taga dito po. Down to the barangay chairman po mga kaibigan. So, Bishop, sir, you will be planning on the support of the evangelical. Sectoral ko po yun. National sector ko po evangelical. Pangalawa ko po ang support ang inaasahan. Yung mga kaibigan ko po mga politiko na, mga governor, mga mayor, mga barangay chairman. Naasahan ko po yan. Pangatlo ko po inaasahan mabuti ay mga kabataan, yung mga idealistic at mga hopeful din po na hindi ko kailangan gumastos sa 250,000 pesos o 150,000 pesos para mag-year. Harapin ko lang sila. Sabi ko, itong kalakaran, itong pwede natin gawin. Ngayon lang ang panahon na meron tayong magagawa, which is true. Ito lang po ang panahon. Ito sasabi sa mga kabataan. Ito lang ang panahon na meron tayong magagawa para magbago ang ating bayan. After this, wala na. Amumuha na naman tayo sa kanila. So kung talagang nag-hope ka pa na dito sa Pilipinas, kasi po pinagkwento ko po sa kanila, alam mo po ba yung mga bata na nag-aasawa, mga bagong pamilya? Dati, pagka nag-asawa ka bata ka, nag-umpisa ka ng pamilya, bibigyan ka ng pamayanan ng lupa at kapital para makapag-umpisa ka. Kapital sa lupa. Ngayon hindi. Hindi makapag-asawa yung bata dahil natatakot, baka kung paano niya pakakainin yung kanyang pamilya. Kaya ngayon, 35 years old na, ngayon pa na mag-aasawa, 40 years old na, ngayon pa mag-aasawa, ayaw mag-asawa. Sa hirap ng buhay. Simply because, hawak lahat ng gobyerno ang kapital sa lupa natin. Simpleng lupa lang po, wala nang squatter sa atin. Wala nang gutom, pati mga apo natin. Tutuan mo magtanim. Simple lang po, huwag mo na lang kunin yung sinusweldo natin na napakaliit na nga. Kukunin mo pa yung napakalaki. Meron na tayong kapital. Huwag mo nang dagdagan yung buwis sa mga nagninegosyo. Magmumura po ang lahat ng bilihin dito. May solusyon po lahat, pati kuryente, pati ang gasolina. May solusyon po yan. Kaya kung hindi nagbababaan ang kuryente at gasolina rito, iisa ang distributor. Kasi nga, yung batas natin, tailor-fit para dun sa nandiyan ng sistema. If you free the market, hayaan mo mag-compete ang solar, ang turbine, ang windmill, papasukin mo dito. Huwag mo i-tailor-fit dito sa meron na po ngayon, sa Meralco, sa mga electric cooperatives. Magkakaroon po ng competition yan, bababa ang presyo yan. Similar to what happened to PLDT. I remember those days, na para lang po magpakabit kayo ng telepono, 3 buwan. Pag nag-follow up ka pa, pagagalitan ka pa ng operator. Then, umentra ang Bayantel. Nag-offer 3 days kabit at 199 pesos. In 2 weeks, PLDT suddenly, 3 days kabit at 999 pesos. We have yung mga consumers, better services at a lower price because of competition. How do we encourage competition? Alisin po natin yung mga batas na tailored fit para sa mga existing na mga hanap buhay dito. 1,400 codes in our tax code means 1,400 favors to businesses na nakadikit nila. Kaya mo nilagay ng batas yan kasi, ito ang usapan natin na, pero pag ganito ka, exempted ka. So, 1,400. Berto, may tanong lang ako. Kasi, you're banking on your sector, kabataan, principles. Maganda yung mga plano. But your winnability is still questionable because hindi ka pa kilala baguhan ka eh. Sinasabi mo na yung mga plano mo na pagbabago sa pagtanggal ng mga additional na mga buwis at lahat yan, binabangga mo yung mga malalaking dapat sumuporta din sa'yo. So, umpisa pa lamang, hindi na magkakaproblema ka na dahil sa pananaw ko, parang you are going against the flow ng mga tao. At any rate,
how do you intend to address that issue, no? Kasi yung, kuyari, yung bawasan ng buwis, ayaw man natin nun, kailangan may pressure din from the World Bank, IMF, and everything na kailangan ma-implement niya. Yung sinasabi mong yung mga lupa na dapat ibigay sa tao, di ba? Binabanggit mo lang kanina. Pero, papayag ba naman yung mga kapitalista ibigay? May cart na tayo, nagkakaproblema pa eh. So these are all dreams that you have, and it's good. But wouldn't you want to put back your feet into reality na ito talaga nangyayari? Your chances is far from what we have known dun sa yung mga politiko ngayon na tumatakbo, yung mga binabangga mong mga malalaking tao, anak ng mga sikat na mga politiko din. How do you intend to do that? I mean, would you want to realign your priorities para manalo ka? Now that you're even running for senator kagad, from councilor. Hindi ka nag-local government na mayoralty or congressman, senador kagad. Can you respond to that angle? Thank you, Senator. Salamat po sa magandang tanong. First of all, kaya ako tumigil sa politika na dahil for a person like me who ran on advocacy, mapuprustrate ka lang sa limits ng local government. The limits ng local government. Meron kang gustong gawin, hindi magawa. Kasi ang problema nasa mataas. Tumakbo ko ng city councilor, hindi ka naman magagawa. Tumakbo akong mayor, talihan kamay ko ng batas. Mukha ng congressman, ibuburo sa house, sa lower house, yung proposal. Pag sa Senate mo inilatag, pag-uusapan at maintindihan ang tao. Kaya pinili ko po ang Senate. Pangalawa po, ang flat tax will benefit all, including government, businesses, and employees. It benefits all. Why? Pag bumaba po ang buwis, lalaki, dadami ang taong magbabayad. This is what happened to Russia. Right now, the Philippines, only 4% is paying the right taxes. That's sobrang taas. Sa Russia po, the first year na lang in-implement ang flat tax, 40% kagad ang tinaas ng kanilang koleksyon. Kasi mas marami nagbayad. So gusto ko ng gobyerno yun, dahil gusto lang ng gobyerno, lumaki ang kanilang koleksyon. Hindi nila mapalaki ang koleksyon ngayon, at hirap-hirap sila magpalaki ng koleksyon. Kaya pinipressure nila ang mga kumpanya, kaya daming kumpanya na isasara. Dahil sa taas ng buwis, itinatago ang tamang kita. Pag ibinaba mo ang buwis, kaya sa magsuhol yung mga negosyante, mas mura yung magbayad sila ng tamang buwis, kaya sa magsuhol sa biyahan. So gusto ng mga negosyante. Gusto rin po, pabor din po yan sa mga empleyado. So flat tax is really a welcome proposal to everyone, including the senators that I've already spoken to. Meron na po ako mga nakausap, including, hindi ko na papanggitin, pero na nakita nila yung idea ng flat tax, maganda yan, hindi ko. However, wala magtutulak, wala magsusulong. Ito po yung susulong. Pangatlo, the big names at pagpapakilala. You would realize na si Senator Trillanes nakakulong nga, nakakampanya. Right, marami na akong means there. You have TV, radio, you have social media, you have posters, you have friends, you have churches to put up your posters, you have people to talk, people who can talk. And you're only looking at 15 million votes. So reachable. Reachable yung votes. Pangatlo, babanggit, wala po akong binabangga. Wala po akong binabanggang tao. I am just talking about systems. Now, yung mga traditional politicians,
and traditional ways of campaigning. Sasabihin sa akin, hindi ka mananalo. Pero yung mga bata na mag-aalab ang damdamin sa sinasabi ko at makikita nila, pwede pala. Ibang usapan nyo. Magkatrabaho yun. Kakampanya yun. Ngayon lang po, galing lang po ako sa PCCR, tsaka sa TIP. I spoke to 1,000 students each siguro, each school. Before I left, I laid out the program. Then I asked, naniniwala po ba kayo na pwede mangyari ito? Oh, kailangan kumampanya kayo. Sino mag-volunteer dito? Ilagay niyo ang pangalan ninyo, ilagay niyo cellphone number. Kakampanya tayo, train ko kayo kung anong gagawin. I went home with this stick of a paper, youth volunteering, na, Kuya Greco, ako kunin mo. Tutulong ako sa'yo. Now, hindi ko makuha sa matanda yan. Ang papato sa akin na matanda, wala kang pera, hindi ka kilala. Pero sa isip ng mga bata, iba. May pag-asa. Saan ba ang hina? Now, hindi ako manalo ngayon. Mahaba ang laban. Ganun talaga yan. Diba? Pero patuloy po ako mag-iikot sa mga eskwelahan, sa mga isla-isla rito sa ating Pilipinas, dito sa ating bayan, para magtayo ng mga leader, magtayo ng mga kabataan na mayroong ganito pag-iisip. Alam ko, one day, tatamaan ko din. Napakalaki na extra welfare natin, di ba? Kaya tayo na yung mga tayo ng pa, kasi yun na napasok, hindi na tayo para ibayad nun sa paano yung wala yung sa First of all, flat tax will increase government collection. Number two, debt payment lang po natin is only 20% of our budget. Yung debt servicing, din lang po debt servicing natin. Meaning, sa 100, 20 lang yun. So, hindi siya ganun kalaki. Pangatlo, ang malaki mo talaga natin kinagagastos natin dito. Yung PIDAF, at saka yung mga economic services, social services na nasabi. We can cut out all of that and i-channel yung mga services na yan dun sa mga executive branches. I will work for the abolition of PIDAF. Hindi ko sa hindi kukunin. Pero pagtatrabahuan ko na maalis yung PIDAF sa budget. Legislator lang po ang Senate, Councilors, and Congressmen. So tayo ang nagsasabi, saan natin ilalagay yung budget? Ayan, ma'am. Nagninegosyo ka. Natanungin po kita. Papayag ka ba na yung cashier mo yung din-accountant mo? Of course not. So, magdadayaan yun. Yun po ang nangyayari sa PIDAF. Yung accountant, yung nagdi-disperse, yung finance officer, siya rin ang cashier. Yun ang PIDAF. So, kaya kinukupit. Sabihin mo, we need honest men and women. No, you need an honest system para kahit sino umupo dyan, walang magagawa, but to be honest. May sweldo naman eh. Pwede na tayo sa sweldo. Maliban, kung intensyon mo sa pamahalaan, ganito nga nangyayari, mag pa yan. Yeah, that's how I think we will address the issue. Okay lang po ako, hindi po ako nahihibang. Kung hindi ako manalo ngayon, alam ko, nakapag-umpisa na ako. Pero alam ko na meron tayong base. Si Commissioner Biasa, sinabi niya po sa akin kahapon, isang araw. Personal friends po. Na ang boto niya raw was 8 million. He landed at number 14. 8 million votes. Si Senator Pimentel at si Senator Subiri nagkagawan sa 10 million. Yung evangelicals po, ngayon, ang evangelicals ngayon, 7 million na daw. Kaya sabi ni ba 8, pero 7 million na daw po ang head count namin. Evangelicals, yung mga voters. So, tinatrabaho ko na lang, kung nahanap is another 12 million ang hahabulin ko, 3 to 5 million na lang. NCR lang po, kung saan ako lumaki, 6 million na to eh. Yung mga Bicolano po, Bicolano ako, Ilonggo kami, mga kamag-anak ko po, Ghost Farm hanggang Ilocos, sa
Abra region, sa Baguio region. So, mag-anak ko, mga taga-Bagakay. That's more than enough people to go to gather the votes. 12 po ang senador, hindi ko masasabi isingle lang po. Kahit pa 12 lang po, masaya na ako. Yun lang po. Pero ito rin yung pangalan, kilala na ito. Yung partido na sabi po natin yung vaccine para mapanalo po yung Senator Trillanes po, walang partido. Kasi nanggera. Kampanya po ito, kaya nga nagpapakilala. Kampanya po ito. Lumaban po ako ng konsihan sa Maynila, hindi ako kilala. Alam lang yung Belica. Which Belica? Pero, against my father's advice, sabi na, ako po si Greco Belica. Pinamayan ko mga tao, nagpakilala ko, ito po ang gagawin ko. Nanalo po. Kaya kampanya, nagpapakilala. I will go to the TVs, I will go to the radios, I will print my papers, I'm gathering my friends, I'm stopping my friends. Parang gusto talaga yung pagbabago, tulungan mo ko. Ito, tarpaulin ko, mura lang yan, ito naman gabi. Gusto mo talaga bumaba ang buwis mo. Kung ayaw mo, okay lang. Relax tayo, status ko. Pero gusto mo talaga pagbabago. Sige, kita tayo. Ito po ay, ako po ang really challenging din. Gusto mo pagbabago? Gusto mo talaga pagbabago? Gawin natin. But you will pay for advertisement. A COMELEC rules that lahat ng kandidato, meron 90 minutes po ata, free. Bawat kandidato. Ngayon po, isinulong na yan. Ilan po ka? 180 minutes per candidate. A second. Para sa atin talaga yan. Makita ka na yun, ay pero kasi Greco Belica, sa Victoria Board, nakita ka sa Facebook, nagtawag na sinasal ko, pero sa pag-isip mo makakabasa. Matatanda, kaya naman isip. Sabi ko yung mga kasama ko pa rin. Kaya kaya mag-isip, kasi hindi ako naninira. Pero sa totoo lang, that's the difference when you're talking out of experience, and then I am talking out of hope. Dahil nag-hope ako na baka magbago pa itong bayan natin gaya ng history natin. Iba talaga paggagalingan natin. Ma'am, explain to me. Explain to me kung ikaw yung kabataan na nag-iisip. Sa kaya magtatrabaho after school. Tapos then I tell you, tutuin lang natin ang sistema, magnanalo ako ngayong eleksyon na ito, isusulong natin natin itong kaisipan. Sisiguraduhin ko, ay babalik natin yung sistema na pag-isawa ka sa iyong lupa. Kapitan nila sa sistema natin. If you know, you'll talk to your friends. Kasi kung gagawin ni Brother Eddie, I think so, masama sa pagkataon siya. Nag-usap na ba kayo, sir? wala pa. Harapan hindi